Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening! This is RJYC Vlog. I'm back again. So we're gonna discuss again. Kamusta po kayo? I hope everyone is doing great. So, let's discuss some issues. And meron lang tayong konting pag-uusapan dito. Palagi naman tayo may pinag-uusapan. So, ito nga. Kanina, tinalakay natin kung ano yung mga dahilan. Bakit ba gustong-gusto ng Bangag Admin na pilayin at tanggalin sa politika ang mga Dutertes. And you know, one of the reason is because of the love of money, right? So ngayon, i-discuss naman natin kung bakit itong mga tao ay meron silang hindi sila umiimik sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon. I'm pretty sure these people are smart. Hindi naman sila mga walang isip at walang kakayahang i-differentiate at tignan kung ano ang mali sa tama, right? So, ayun lang ang isang malaking katanungan sa atin. Bakit, like, alimbawa, yung mga artista, yung mga professionals, yung mga nagtapos naman sa kolehiyo at may mga profession at meron silang mga tinapos na sa mataas na paaralan. Bakit kaya tinotolerate nila ang mga taong gumagawa ng hindi tama? Kasi pansinin nyo, yung nangyayari sa bansang Pilipinas, meron tayong nakikitang hayagang pagnanakaw at corruption. And we know that corruption has been there for a long time. A lot of politicians are doing that. A lot of people are doing that na nag-aano sila. Yung ganyang ginagawa nila sa bansang Pilipinas na hindi natatapos yung corruption. They do whatever they wanna do. Things like that, right? So, meron tayong mga katanungan na bakit itong mga malakas naman na silang kumita pero wala silang paninindigan. Wala silang paninindigan na ipagtanggol ang taong bayan, ang mga maliliit na mamamayan. Ihalimbawa na lang natin itong mga artista. Kasi 'di ba, itong mga artista na to, meron silang mga talento at hinahangaan ng mga tao yung mga may mabubuting puso, right? And technically, whoever is those actors and actresses, sila ay kumikita dahil sa pagtangkilik sa kanila ng maliliit na tao, na mga taong nanonood sa kanila, na nanonood sa concert nila. Kung may mga concert sila, ginagastusan sila ng kanilang mga tagahanga. Ang ipinagtataka ko lang, bakit itong mga tao na to ay hindi nila magawang magbalik ng pagpupugay at pagpapasalamat sa mga taong bayan by not tolerating bad people na gumagawa ng mali sa mga maliliit sa taong bayan. Kasi maraming mga artista ngayon na alam na nilang gumagawa ng hindi tama, alam na nilang na wala sa hulog yung mga politikong sinusuportahan nila, sinusuportahan pa rin nila. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron at anong klaseng prinsipyo meron itong mga artista na to. Kasi bakit sila pumapayag na itong mga politiko na to ay gumagawa ng hindi tama sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino, ay tinotolerate lang nila at hinahayaan lang nila. Tapos yung mga dating sikat na akala mo may paninindigan, example na lang natin dito si Pacquiao. Kasi itong si Pacquiao, meron siyang talento at mahusay sa pagbaboxing. At siya ay sinuportahan ng taong bayan sa kanyang boxing career. And he was popular because people are watching him. Because people thought na siya ay makatao. Pero pansinin nyo ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa Bangag Admin, parang naging traidor na din siya. Dati sinusuportahan naman niya ang mga Dutertes nung nasa Senado pa siya. Pero ngayon, biglang hindi na. Biglang ang sinasabi na niya may corruption sa panahon ng Dutertes, right? Na parang gusto niya sabihin na
corrupt ang mga Dutertes. So, saan doon yung paninindigan na dati mong sinusuportahan tapos biglang ilalaglag mo? Diba? SD card detected. Please replace. Hindi ba nila naiisip na ang taong bayan ang naging dahilan kung bakit sila sumisikat? SD card damaged. Please replace to continue recording. Oh, ayan na. Nagsasalita na yung camera. Anyways, yun lang ang masasabi ko. Tapos, nakakalungkot na merong mga Pilipino na kahit nakikita na nilang mali ang ginagawa ng isang tao, ay tinotolerate pa nila ito. At alam nyo ba na hindi ibig sabihin na wala kayong sinasabi, nakakatulong na kayo. Mas lalo kayong hindi nakakatulong dahil hindi nyo binibigyan ng boses yung mga maliliit na tao. Lalo na kung hindi kayo nagsasalita para ipagtanggol ang maliliit na tao, like nananahimik lang kayo. Kagaya ngayon, dapat tandaan ng taong bayan yung mga nananahimik din at hindi tumutulong para lutasin ang problema ng bayan. And being so silent at not saying anything about it is actually you're tolerating what is going on. Yun. Kasi ganyan ang nangyayari ngayon eh. Parang nakikita mo nang merong nabubuli o merong binubugbog sa harapan mo o merong sinasaktan sa harapan mo o merong ginagahasa sa harapan mo. Dumaan ka lang, dinaanan mo lang, hindi mo pinagtanggol, hindi mo ipinaglaban yung karapatan ng tao na yun. So, dapat lagi nating iisipin na ilagay natin sa sitwasyon natin ang pwedeng mangyari sa atin ay pwede ring mangyari sa ibang tao. At yung mga nangyayari sa ibang tao ay pwede ding mangyari sa atin. We always have to think that, life is short at ito ay, ang mundo ay bilog. Hindi pwedeng palaging nasa taas ka lang at nasa baba, ganyan. Umiikot yan. So, yung pwedeng gawin ng kapwa mo sa kapwa mo, pwede ring mangyari sa'yo. So, ano bang dapat mong gawin? Dapat tayo, hindi tayo nananahimik. Dapat nagsasalita tayo. Kasi some people, they just don't care. Kasi, kaya minsan, madaming nabubuli, madaming naaabuso kasi hindi natin kinokorek. At lagi ko ngang sinasabi, what you allow will continue. What you will not stop. It will continue. What I meant is, if you let people bully you or do something bad to you or anything na hindi tama, na inaalaw lang natin na mangyari, hindi yun magi-stop. It will continue and continue and continue hanggang sa madrain na tayo at masanay na lang tayo. Pero may mga bagay at sitwasyon na hindi dapat natin hinahayaang mag-continue. Kasi when you allow it to continue, hindi lang yan nakakasira sa ngayon. Makakasira din siya sa hinaharap. Ganun yun. So, dapat meron tayong mga paninindigan at prinsipyo na ipaglaban kung ano ang tama. Nakakalungkot na minsan kung sino pa yung mga matataas yung pinag-aralan, kung sino pa yung may kakayahan na tumulong, may pera, at kaya naman nilang magsalita at magbigay ng tulong, hindi nila ginagawa. Kasi inisip nila, ka-level ko yan, may pera yan, dapat yan hindi sinasagasaan. Hindi dapat ganun. Dapat ang prinsipyo ng tao ay sa tama. Kahit na ano pang kalagayan mo sa buhay, may pera ka man o wala, dapat pantay-pantay ang tama at mali. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. You know what I mean? Kasi sometimes, ang nangyayari ngayon sa bangag admin, yung mali, ginagawa na nilang tama. Yung illegal, ginagawa na nilang legal. At wala nang batas-batas. Tingnan nyo itong nangyari kay Ma'am Nene Bacale. Siya yung kalaban ni Tambanakaw sa Leyte. Pero ano nangyari? Tinanggal nila siya. Tinanggal ng ang kanyang pangalan sa balota, something like that. Tinanggal siya. So, nung tinanggal siya, ngayon, wala nang kalaban si Tambanakaw. Syempre, hindi naman yan mangyayari lang ng trip-trip lang o may pagkakamali lang. No. For sure yan. Laging ganyan ang ginagawa ni Tambanakaw kasi gusto niyang laging siya yung nananalo, siya yung nasa posisyon. Kaya tama talaga yung sinabi ni BP Sara na itong si Tambanakaw, binibili niya talaga yung kanyang posisyon.
Kung hindi man niya mabili, tinatanggal niya at nagbabayad siya ng mga tao para maalis yun. And it is illegal to do that. It is wrong to do that. But he keeps doing it anyways kasi he's in power. He thinks na he's God, that he can do whatever he wants kahit na hindi na tama. And because people are not doing anything about it, people are not saying anything, they let things like this na wala lang. Kaya ito nga sinasabi ko, what we allow will continue. And if we allow this kind of people in this government, whatever he's doing right now will continue and continue and continue. At ang mga kawawa, yung mga kabataan sa generation ng mga anak natin. At hindi natin dapat payagan na mangyari yan. Kasi kung ngayon na lang na umaaray tayo at nasasaktan ang taong bayan sa mga pahirap ng bangag admin at nitong si Tambanakaw, if iaalaw natin yan sa generation nila na patuloy na gawin yan, madadamay ang mga anak natin, mga kaapu-apuhan natin kung wala tayong gagawin. Kaya sana ang mga Pilipino ay maging mas matalino. Maging mas matalino sa pagboto at maging mas may boses sana. At sana itong mga artista at ang mga taong may kakayahang magtanggol sa taong bayan at sa mga maliliit na kapwa Pilipino, sana magsalita rin sila. Sana hindi lang tumatahimik. Kasi kung hindi tayo magsasalita, if we just allow whatever is happening right now, it will just continue. At hindi na magpro-prosper at hindi na uunlad ang bansang Pilipinas. And it's so sad because we, like our age right now, we still want to go home to the Philippines and have a peaceful life. And mas maayos na Pilipinas. Pero kung hindi natin tututulan at hahayaan lang natin yung mga pang-aabusong ginagawa ng mga nasa politiko ngayon, hindi natin makukuha yung tagumpay na gusto natin para sa bansang Pilipinas. Anyways, marami pa tayong kailangang i-discuss sa mga susunod na panahon. Ang mapapayo ko lang sa mga tao, sana maging mas matalino tayo sa pagpili ng iboboto at mas maging matalino tayo at matapang sa mga desisyon at prinsipyo at paninindigan natin sa buhay para hindi tayo masadlak sa kaguluhan balang araw at ang mag-suffer ay ang ating mga anak. Anyways, thank you guys for listening again. This is RJYC Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. Thank you guys. Bye!